balita ngayong tanghali. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. handa ng pirmahan ang Maharlika Investment Fund Bill. Kampo ni suspended Congressman Arnulfo Teves Jr. hiniling na mag-inhibit o bitawan ng Department of Justice ang pagdinig sa mga reklamo laban sa mambabatas. ₱100 dagdag sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region hiniling ng ilang labor groups. Mga evacuee sa Albay isinailalim sa psychosocial intervention. At laroang lato-lato ay pinagbabawal na ng isang eskwelahan sa Cebu City. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, June 22, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Naihanda na ng Marcos Administration ang panukalang national budget para sa taon 2024. Ayon kay Budget Secretary Amenah Pangandaman, aabot sa 5.768 trillion pesos ang proposed budget para sa susunod na taon. Mas mataas anya ito ng 9.5% kumpara sa national budget ngayon 2023. Gayunman, mas mababa pa rin anya ito na maituturing kung ihahambing sa mga nakalipas na taon. Kabilang sa pinaglaanan ng malaking pondo ang sektor ng edukasyon, infrastruktura, agrikultura, kalusugan at digitalization sa pamahalaan. Ayon pa sa DBM na ipadala na sa opisina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang binalangkas na national budget kung saan nais rin anya ng Pangulo na magdagdag ng pondo para sa livelihood programs. Target ng Marcos Administration na isulong ang pagsasabataas sa panukalang pagpapataw ng mas mataas na buwis para sa mga junk food at sweetened beverages ayon kay Budget Secretary Amenah Pangandaman. Sa isang forum kahapon, sinabi ni Secretary Pangandaman na target ng Department of Finance na simulang ipatupad ang revenue measure sa taong 2025 pero mas paaagahin niya ito ng 2024. Kaya naman sa muling pagbubukas ng sesyon ng Kongreso ay kasama ito sa kanilang isusulong na maisabatas sana bago matapos ang taon. Sa ilalim ng panukalang tax program, plano ng DOF na magpatao ng 10 pisong buwis sa mga chichirya o matatamis na inumin na kulang sa nutritional value na itinakda ng Department of Health. Nasa 2.5 million customers ang tinanggal sa Lifeline Subsidy Program ng Meralco na layong bigyan ng discount sa kanilang electric bill ang mga nasa mahihirap na sektor. Ayon sa Meralco, kabilang sa mga tinanggal sa subsidy program ay ang mga nakatira sa condominium at subdivisions. Batay sa bagong rule ng Energy Regulatory Commission, tanging mga 4-piece beneficiaries ang pwedeng mag-avail ng Lifeline Rate Program. Para naman mag-qualify, kinakailangang hindi tataas sa 100 kWh ang kanilang konsumo sa kuryente kada buwan. Nakahanda na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lagdaan ang panukalang Maharlika Investment Fund kapag ito ay nakarating na sa palasyo. Kahapon, pinirmahan na ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang final copy ng MIF Bill. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribohok live. Nel, kung sakaling mapirmahan na ito, ano yung inaasahan ng Pangulo sa oras na maging epekto ng pagbubuo ng Maharlika Investment Fund? Yes, aga ang susi para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maging matagumpay ang Maharlika Investment Fund ay ang maayos na pamamahala nito. Kontento ang Pangulo sa kinilabasan na bersyon ng panukalang Maharlika Investment Fund o MIF na ipinasa ng Kongreso. Ayon kay PBBM, sa oras na makarating ito sa palasyo, lalagdaan niya ang proposed MIF. I will sign it as soon as I get it. Am I happy? Well, that is the version that the House and the Senate has passed, and we will certainly look into
all of the changes that have been made. And I think most of the changes that were proposed and that were eventually adopted really had to do with the safety and the security of people's pension funds. Doon nag-alala ang tao. Kahapon nilagdaanan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang pinal na kopya ng MIF. Agad itong ipapadala sa Kamara para naman sa lagda ni House Speaker Martin Romualdez. Matapos ito ay papadala sa Malacanang para sa lagdana ni Pangulong Marcos. Yan nating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribo. Humingi ng paumanhin ang ilang airline company sa mga pasaherong nakaranas ng flight delays at cancellation sa nakalipas na araw. Muli namang isinusulong ngayon sa Senado ang pagsasabatas ng Air Passenger Bill of Rights. Narito ang report ni Harleen Delgado. Dumulog sa Senado kahapon ang ilang pasahero ng Cebu Pacific kaugnay ng kanilang naranasang aberya. Gaya ni Rafael James Bartolome na isang OFW na hindi agad nakasakay sa kanyang flight pabalik sa trabaho sa Qatar dahil sa delayed na local flight mula Iloilo papuntang Maynila. Na-move nila yung flight ko instead of 3 p.m. na-move po nila ng 11 p.m. So hindi na talaga ako hindi ko na talaga mahahabol yung flight ko na international. So ayun, nag-refund na lang po ako at nag-book na lang po ng different airline. So hindi po nakuha niyo naman kaagad yung refund niyo? Hindi pa po. Kasi sabi nila around 3 billing cycles daw. May ilan ding inreklamo ang hindi maagang abiso ng cancelled flights at wala rin umanong agad na ibinigay na pagkain at tubig. Isa po ako sa passengers na hindi naka-receive ng SMS advice or email. So at that time, medyo nagpapanik na rin po ako kasi baka wala akong flight pabalik. Honestly, we were left there without any commitment of food or accommodation while we were waiting for our next flight. Paliwanag ng Cebu Pacific, apektado sila ng issues sa global supply chain gaya ng engine crisis kung saan may mga eroplano ang mas matagal na grounded o hindi makalipad dahil sa mas mahabang restoration. Ganoon din ang delayed na delivery ng bagong aircraft at spare parts. These delivery delays necessitate changes to our flight schedules, including flight cancellations and equipment changes from larger to smaller aircraft, which may cause some passengers to be disrupted. We express our sincerest apologies to our passengers for the disruptions and assure you that we are committed to resolving these challenges. Bilang tugon, binabawasan na nila ng Cebu Pacific ang bilang ng flight schedules at maglalaan na rin ng emergency aircraft at spare parts. Ang Philippine Airlines o PAL humingi rin ng paumanhin at sinabing apektado rin sila ng global supply shortage gaya ng Cebu Pacific. Magdadagdag din nila ang PAL at AirAsia ng mga eroplano sa kanilang fleet at patuloy din ang paghahanap ng supplier para sa spare parts. We have experience an increased number of our aircraft that is on preventive maintenance. Most of these are unscheduled. We're not offering any excuses. We are fully aware of the inconvenience to our passengers. Kaya po humihingi kami ng sinserong paumanhin sa publiko sa aming mga pasahero. Our flight schedule po is matched with the number of aircraft until the end of the year. We are also working on expanding our fleet from 14 right now to 20 by the end of the year. Dahil dito, naniniwala ang ilang senador na dapat nang isabatas ang Air Passenger Bill of Rights na nagtatakda ng mga karapatan ng mga pasahero para nila mapagtibay ang parusa sa mga hindi susunod na airline companies. Hindi masyado ganong siniseryoso ng mga airlines. It has no criminal sanctions. So, kailangan talaga natin silang mag-legislate para mabigyan ng ngipin yung batas. Nanawagan din ang mga senador sa airline companies na magdagdag ng mga tauhan na direktang tutugon sa mga reklamo ng mga pasahero at hindi na lamang iasa sa chatbots. Muli namang nagpaalala sa Senator Grace Poe na may prangkisa ang mga airline company na kailangang sundin. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Hinimok ng isang mambabatas ang Kongreso na suspindihin ang prangkisa ng Cebu Pacific kasunod ng mga reklamo ng umano'y hindi maayos na serbisyo ng airline company. Ayon kay Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez, isang pribilehiyo ang mabigyan ng prangkisa kaya dapat itong magamit ng tama para sa kapakanan ng publiko. Giit ni Congressman Rodriguez, dapat suspindihin muna ang prangkisa ng Cebu Pacific hanggang sa maiayos nito ang kanilang serbisyo na kinakailangan ng mga pasahero. Kahapon, isang resolusyon rin ang inihain sa Kamara para maimbestigahan ang mga reklamo ukol sa umano'y palyadong serbisyo ng Cebu Pacific. Kabilang narito ang problema ng overbooking, offloading, delayed flights at iba pang aberya. Inaasahang bababa ang lokal na produksyon ng baboy sa Pilipinas dulot ng patuloy na pagkalat ng African swine fever. Ayon sa report ng United States Department of Agriculture, binabaan ng Foreign Agriculture Service Manila ang Philippine pork production projection sa 925,000 metric tons mula sa naunang pagtaya na 975,000 metric tons. Iniugnay din ito sa posibleng pagbaba ng produksyon ang patuloy na pagkalat ng ASF sa mga lalawigan sa Central at Western Visayas regions, kabilang ang Negros Occidental, Negros Oriental at Aklan. Nauna nang sinabi ng Bureau of Animal Industry na napatunayang epektibo ang bakuna laban sa ASF base sa clinical trial sa 6 na farm sa Luzon. Tutukuyin na ng Department of Agriculture ang mga lugar na paglalagyan ng mga kadiwa on wheels. Kaugnay ito sa pamamahagi ng food stamps ng Department of Social Welfare and Development. Mula sa Quezon City, may report si Ray Pelayo live. Ray, paano ba yung magiging papel ng DA dito sa pamamahagi ng food stamp? Ayon kay DA spokesperson Assistant Secretary Christine Evangelista, ang DA ang mag-ipag-ugnayan sa mga kooperatiba ng mga magsaka para sa produktong agrikultura na bibilhin ng mga benepisyaryo ng food stamps. Gagamitin nila ang mga kadiwa on wheels na dadalhin naman sa mga lugar na tutukuyin ng DSWD at DA. Narito ang bahagi ng ating panayam kay Assistant Secretary Christine Evangelista, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. We are looking at one kadiwa on wheels in every area dahil ito naman po ay mobile, no? So we can set up in a barangay and move on to the next. We will follow the lead of DSWD. Ayon sa opisyal, isang magandang oportunidad ito para sa mga magsasaka dahil madadagdagan ang kanilang merkado na mapagdadalhan ng kanilang mga aning produkto. Ito po ay very much in line dun sa ating adhikain na ang ating farmer mismo ang makapagbenta ng kanilang mga itinanim diretso sa merkado. So with this, yung ating mga farmers near dun sa area na identified ng DSWD, yun po ang ating i-mobilize para maging retailers po ng ating kadiwa on wheels. Mabibili sa ilalabas na kadiwa on wheels ang mga produktong agrikultura gaya ng mga gulay na isinasangkap sa pinakbit. Ayon sa DA, titiyakin nilang magiging masustansya ang mga mabibiling produkto ng mga benepisyaryo. Meron po silang ibinigay sa amin na tinatawag na food basket at ito po yung mga dadalhin na mga gulay, bigas, meron din po dong mga manok. Yun po ang dadalhin ng ating mga cooperative. We were just waiting for the exact number of beneficiaries in every area so that we can prepare accordingly. Ang food stamp program ng DSWD ay planong umpisahan sa susunod na buwan. Target itong maging benepisyaryo ang nasa 1 milyong pamilyang Pilipino sa loob ng susunod na 3 taon na kumikita lamang ng hindi lalagpas sa 8,000 piso kada buwan. Makatatanggap ang mga ito ng 3,000 kada buwan sa halaga ng food stamp na siyang ipambibili sa mga grocery stores at iba pang outlet gaya ng kadiwa on wheels. Maraming salamat, Ray Pelayo. Roundup Balita.
Simula sa July 1, ililipat na ng Department of Foreign Affairs o DFA sa Department of Migrant Workers o DMW ang pagbibigay ng assistance sa overseas Filipino worker. Alinsunod na rin ito sa Republic Act 1641 o ang pagtatatag ng DMW Act. Sa ilalim ng batas, lahat ng assistance para sa OFWs tulad ng legal, medical, repatriation at shipment of remains ay kasama na sa mandato ng DMW. Ang OFWs naman mula sa mga bansa na wala pang tanggapan ang DMW ay maaari pa ring dumulog sa mga embahada at konsulada ng Pilipinas. Makikipag-ugnayan ang Professional Regulation Commission o PRC sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang makagawa ng panuntunan sa nais ni Health Secretary Ted Herbosa na bigyan ng pansamantalang lisensya ang nursing graduates na hindi nakapasa sa board exam. Sa isang panayam, sinabi ni PRC Commissioner Jose Cueto na kakausapin niya ang DOH at Department of Labor and Employment ukol dito. Nais rin nilang magsagawa ng malawak na konsultasyon sa naturang plano. Tumaas ang bilang ng naitatalang traffic violations ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA matapos umunong masuspinde ang pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon kay MMDA spokesperson Melissa Karunungan, dati ay umaabot lamang sa 9,500 ang traffic violations na naitatala sa loob ng isang buwan. Pero tumaas ito ng 22,000 isang buwan matapos na masuspinde ang NCAP. At nito lamang Mayo ay lumobo pa ito sa 32,000 traffic violations. Sa ilalim ng NCAP, gumagamit ng closed circuit television, digital cameras, gadgets o technology ang MMDA at iba pang traffic regulating units upang makuha ang mga video o larawan ng mga sasakyan na lumalabag sa batas trapiko. Nauna nang umapela ang MMDA na ibalik na sana ang implementasyon ng NCAP dahil malaking tulong nila ito upang madisiplina ang mga pasaway na motorista. Abiso po sa ating mga kasangbahay, lalo na po sa mga pasaherong may flight papunta at paalis ng Cotabato, Awang Airport, naglabas po ang Civil Aviation Authority of the Philippines ng notice to airmen kung saan lilimitahan muna ang mga flight sa Cotabato Airport. Ito ay kasunod ng ilang naitalang damages sa asfalto ng runway na kailangang i-repair. Ayon sa CAAP, tatagal ang NOTAM ng hanggang August 18 ngayong taon. Asahan na rin ang ilang flight cancellations at diverted flights mula at patungong Cotabato Airport. Pinapayuhan ng mga pasahero na makipag-ugnayan sa inyong airlines para malaman ang flight rescheduling. Hinihiling ngayon ng ilang grupo ang 100 pisong dagdag sahod sa National Capital Region. Sa isinagawang public hearing kahapon ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, sinabi ng partidong manggagawa na kanilang itinutulak ang pag-aproba sa wage petition na inihain ng kapatiran ng mga unyon at samahang manggagawa noong December 6. Bukod sa petisyon ng kapatiran, ang Unity for Wage Increase Now ay naghain noong March 21 ng wage petition na humihiling ng 1,141 pesos na minimum wage rate sa Metro Manila. Ayon naman sa RTWPB, mahalaga ang opinyon at pananaw ng mga dumalo sa talakayan at magsisilbing itong input ng board sa wage review. Sa kasalukuyan, ang minimum na sahod sa Metro Manila ay 570 pesos. Nananatiling mataas ang natanggap na approval ratings ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa second quarter ng taon batay sa survey ng Publicus Asia. Sa datos ng 2023 second quarter survey na inilabas ng ahensya kahapon, nasa 62% ang approval ratings na nakuha ni PBBM mula sa 60% noong first quarter ng taon. Habang nanatili naman sa 67% ang approval rating ni BP Sara sa una at ikalawang quarter ng taon.
Gayunpaman, bahagyang bumaba ang trust ratings ng dalawang opisyal. Mula sa 57% trust ratings noong first quarter, bumaba sa 54% ang tiwalang nakuha ni PBBM, habang 61% naman ang nakuha ni BP Duterte mula sa 63% noong unang quarter ng taon. Samantala, tumaas naman sa 48% ang nakuhang approval rating ni Senate President Juan Miguel Zubiri mula sa 47% noong first quarter, habang napanatili naman ni House Speaker Ferdinand Romualdez ang 42% trust rating sa ang ikalawang quarter ng taon. Ikinatuwa naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtaas sa kanyang approval rating. Naniniwala si Pangulong Marcos na resulta ito ng kanilang panawagan na pagkakaisa noon pa man sa panahon ng kampanya. Well, I'm glad. Mabuti naman. At makita mo na, alam niyo, hindi natin makakalimutan na talagang sigaw namin na kahit yung kampanya pa ay pagkakaisa. Siguro, itong ganitong klaseng mga resulta na nangyayari ay dahil nagkakaisa tayo, nagkakaunawan tayo. Nagsasagawa ngayon ng psychosocial intervention ang mga kawani ng Police Regional Office 5 sa mga residente sa Albay na patuloy na nananatili sa mga evacuation center bunsod ng pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Mula sa Legazpi City, Albay, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, para saan ba itong psychosocial intervention na isinasagawa ng PNP sa mga evacuee dyan? Yes, aga ang psychosocial intervention ng Police Regional Office 5 o PRO 5 ay para dun sa mga residente na patuloy na nanatili sa mga evacuation center na nakakaranas ng kalungkutan at pagkainip dahil sa pagkakalayo nila dun sa kanilang kinagis ng kapaligiran sa patuloy na pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Nagmistulang fiesta ang sitwasyon sa mga evacuation center sa pagsagawa ng psychosocial intervention ng Police Regional Office o PRO 5 dito sa Albay. Tinutugtugan ng mga miyembro ng banda ng Philippine National Police o PNP Bicol ang mga evacuee para maaliw sa kanilang kalagayan sa pansamantala nilang tinutuluyan. Kasama din ng banda ang mga lady ambassadors ng PNP na nagbibigay sigla sa psychological first aid na ginagawa sa lugar. Inaawitan din, sinasayawan at may kasama pang inihandang palaro para sa mga kabataang bakwit ang mga police personnel. Bukod pa dyan ang pamamahagi ng mga pagkain at relief packs sa mga residente dito. Kahit papano ay naaliw ang mga bata maging ang mga matatanda sa presensya ng mga pulis sa kanilang nakakadaupang palad at nakakalimutan ang naranasang peligro sa posibleng pagputok ng bulkan. Ayon kay Regional Director Police Brigadier General Wes Raimundo Obinque, malaking bagay sa mga residente na may ganitong aktibidad nang sa gayon maibsan ang nararamdamang lungkot at pagkainip na malayo sa kanilang kinagis ng kapaligiran. Kahit pa paano, in our own little way, dinadala namin doon yung serbisyo namin at maliban sa serbisyo, inaaliw namin sila sa psychosocial intervention. Dinadala namin yung aming marching band doon, yung mga ambassadors namin, sila nagtutugtog habang yung iba naman nagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan. Aga siyam lugar na ang naikot ng PNP at napuntahan na din ang mga evacuation centers sa bayan ng Malilipot at sa Tabaco, Albay. Ang Psychosocial Intervention Team ng PRO 5 ay nabuo at naitatag taong 2018 nang pumutok ang Bulkang Mayon na may layo na magbigay ng kasiyahan sa mga apektadong pamilya na nasa evacuation center dahil sa kalamidad at sakuna. Bukod pa dito ang relief operation at pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa panahong nakakaranas ng trauma ang mga kabayan nating mga Bicolano. Ang balita mula dito sa Albay, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jerry Galicia. Sa kabila ng mahigit 2 linggong pag-aalburuto ng Bulkang Mayon, iniulat ng Environmental Management Bureau sa Bicol na nananatiling nasa good quality o maayos ang kalidad ng hangin sa mga lugar na malapit sa paligid ng bulkan.
Base sa mga nakalap na sample ng EMB sa mga lugar gaya ng Legazpi, Tabaco, Ligao at Ginobatan, lumabas na maayos pa ang level ng air quality sa lugar, kaya't nananatiling ligtas pa ito para sa mga residente doon. Batay sa latest report ng PHIVOLCS, umabot sa 299 rockfall events ang naitala sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 na oras. At mayroong ring 7 dome collapse dahil sa pyroclastic density currents. Patuloy pa rin na naobserbahan ang pag-agos ng lava mula sa bunganga ng bulkan na mayroong distansyang aabot sa 1,800 hanggang 2,500 meters. Walang namamataan na low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Pero ayon sa Pag-asa, posibleng may mabuong LPA dahil sa aktibo ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ang ITCZ ay isang weather system na breeding ground o pinagmumulan ng LPA o bagyo. Sa ngayon bahagyang nag-shift ang ITCZ, subalit nakakaapekto sa Palawan, Visayas at Mindanao. Dahil dyan makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat sa Palawan, Central Visayas, Southern Leyte, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga. Habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers at thunderstorms. Magsasagawa ng inspeksyon ang Bureau of Fire Protection sa mga cold storage facilities sa Navotas City upang suriin kung sumusunod ba ang mga ito sa fire safety requirements. Ang detalye sa report ni Janice Inhente. Susuriin ng Bureau of Fire Protection kung sumusunod sa fire safety requirements ang mga cold storage facilities sa Navotas City. Kasunod ito ng nangyaring ammonia leak sa IC Point Processing Corporation noong Lunes ng gabi. Ayon kay BFP Fire Superintendent Jude De Los Reyes, posibleng hindi nasunod ng kumpanya ang preventive maintenance sa kanilang ammonia filtration system. Dahilan kung kaya't hindi na nito kinakaya ang pressure na dumadaloy sa mga tubo kaya ito tumagas. Because that ammonia is a corrosive agent, then true enough na yung filter na yun is subjected to that pressure. So nagkaroon siya ng parang limitation dun sa kanyang function na dapat siya ay napalitan na, sa preventive maintenance. But however, hindi siya napalitan, kaya siya nag-fail and then nasira and then nag-give way, nagkaroon tayo ng leak ng ammonia. So yun yung nakita namin initially, yung problem. Hindi naman siya luma, siguro umabot na siya doon sa kanyang time na dapat palitan na siya. Sinisilip na rin ng BFP ang compliance ng planta sa proper housekeeping matapos sumiklab ang apoy kung saan may ilang nakaimbak na gamit sa paligid ng engine room na nagpalala pa sa sunog. Nung nagkaroon ng explosion, because of that concentration level ng ammonia, nag-cause ng short circuits doon sa mga high voltage wires. So that's where the fire started. At on that area, katabi lang nun, nandun yung mga wooden pallets na tinatawag natin, na nakatambak ang mataas. So yun yung nasunog. Ayon kay De Los Reyes, 26 na cold storage facilities sa Navotas ang kanilang i-inspeksyonin upang tiyakin ang fire safety compliance ng mga ito. I-remind namin sila noon that there has to be strict implementation of preventive maintenance, logging, documentation, and dun sa kanilang pag-replace ng mga parts such as filters na ammonia filter na nangyari na. That goes to other all storage facilities within Navotas. Janice Inhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Usong-uso ngayon ang paglalaro ng lato-lato. Ngunit sa kabila ng kaaliwang dala nito sa ilan, alam nyo ba na may peligrong dala ang lato-lato sa ating pandinig sa sobrang paggamit nito? Alamin natin yan sa report ni Gladys Tuabi. Wala na
sikat ng lugar ngayon sa Pilipinas na hindi uso ang lato-lato. Kahit saan ka magpunta, makakarinig ka ng naglalaro nito. Ngunit kahit kinatutuwaan ito ng ilan, alam niyo ba na ang sobrang paggamit ng lato-lato ay mayroong panganib na posibleng maidudulot lalo na sa ating pangdinig? Ayon kay Dr. Michael Vera Cruz, isang ear, nose, and throat o ENT specialist, ang mahigit 8 oras na exposure sa tunog na nabubuo ng lato-lato ay maaaring magresulta ng noise-induced hearing loss. Ayon kay Dr. Vera Cruz, ang tunog ng lato-lato ay maihahalin tulad sa sound ng naka-on na blender na may 85 decibels. Batay sa pag-aaral, ang ingay na mas mataas sa 70 decibels ay maaari nang makasira sa ating pandinig. When you're looking at 85 decibels, no, kailangan po within 8 hours lang ang exposure mo. Other than that, pag lumampas ka po doon, no, kunyari 8 hours ka naglato-lato, it can cause a noise-induced hearing loss. And unfortunately for this hearing loss, medyo ano po siya, permanent. Bukod sa pinsala sa pandinig, maaari rin itong makaapekto sa mata. Actually, kahit anong item, when it hits your eye, even if it's blunt, pag sinabi nating blunt, hindi yung sharp, hindi siya nag-penetrate, nasuntok ka, natamaan siya ng object, natamaan ng bola, pwedeng may tinatawag tayo na globe rupture, no? O rupture ng eye globe mo. So ito, it can cause blindness. Pwede ka talaga mabulag dito. Sinabi ni Dr. Vera Cruz na walang masama na makahiligan ang mga ganitong klase ng laruan. Ngunit dapat ay tiyakin lang na hindi ito nakakaabala sa iba. Kung gusto niyo gawin ito as, you know, as a pastime or nakikiuso lang po kayo, no, make sure that you do it safely. So make it just as fun as possible. Make it as a bonding moment kung gusto niyo ito, no. Pero don't make it at a point na magkakaroon ng destruction or ng cause of pagkakaroon ng pagkatatalo-talo or gulo. Una nang nagbabala ang Food and Drug Administration sa publiko sa pagbili at paggamit ng lato-lato na hindi dumaan sa kanilang pagsusuri. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dahil sa hindi magandang epekto ng paglalaro ng lato-lato ng mga estudyante, ipinagbabawal na ngayon ng isang eskwelahan sa Cebu City ang pagdadala ng laruan na ito sa loob ng school campus. At para sa detalye, alamin natin yan mula kay Lalaine Moreno live. Lalaine, may parusa bang ipapataw ang eskwelahan doon sa mga estudyante na mahuhuli pa ring nagdadala ng lato-lato sa campus? Ella, wala naman sinasabing parusa batay doon sa inilabas na school memorandum dyan sa Abiliana National High School sa Cebu City. Ang sinabi lang ng principal ng eskwelahan ay kukumpiskahin lang ang dalang lato-lato ng isang estudyante at itatago sa principal's office. Pero ito ay maaari lamang kunin ng kanilang guardian o kanilang magulang within this year. Ipinagbabawal ngayon ang paglalaro o pagdadala ng lato-lato sa loob ng school campus ng Abiliana National High School sa Cebu City dahil sa negatibong epekto nito sa mga mag-aaral. Batay sa inilabas na memorandum ng principal ng eskwelahan, maraming mga estudyante ang nahikayat na maglaro sa sikat na lato-lato maging sa loob ng paaralan ay dinadala at naglalaro nito. Nakatanggap din ng ulat ang paaralan na nagiging sanhi ito ng pagkakaroon ng injuries o sugat ng mga estudyante dahil ginagamit nila ito sa kanilang mga kaaway o nasusugatan ang kamay dahil sa sobrang paglalaro. Maliban dito, nagdulot rin ng maingay ang tunog ng lato-lato at nakakadistorbo sa klase ng mga mag-aaral. Inatasan ang lahat ng mga guro na ipagbawal sa mga estudyante ang pagdadala nito sa loob ng paaralan. Ito ay upang magkaroon ng conducive at focused learning environment sa lahat ng mga estudyante at hindi maapektuhan ang kanilang mga pag-aaral. Ang may mga dala ay kukumpiskahin at maaari lamang kunin ng kanilang mga magulang o guardian. Samantala, Ella, sinuspende muna ng lokal na pamahalaan sa bayan ng Santa Fe sa Bantayan Island ang pasok ngayong araw ng Miyerkules dahil sa sobrang lakas ng ulan. Ella. Alright, maraming salamat, Lalaine Moreno live na nagulat mula sa Iloilo City. Sa iba pang balita,
Inaalam na ng Department of Justice kung papaano nakakalabas-masok ng NBI detention facility ang isang high-profile inmate na may kaso sa illegal na droga. Paniniwala ng DOJ, may nangyayari umanong sabuatan sa kulungan. Narito ang report ni Dante Amento. Nahuli ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang high-profile inmate na si Jad Dera sa labas ng NBI Detention Facility sa Maynila. Si Dera ay co-accused sa kaso ng illegal na droga laban kay dating Senador Laila de Lima. Ayon kay Department of Justice o DOJ spokesperson, Assistant Secretary Miko Clavano, nakatanggap sila ng impormasyon na wala na sa loob ng detention center si Dera. Martes ng gabi naglunsad ng operasyon ang mga otoridad at nahuli sa akto si Dera at ilang tauhan ng NBI. Nahulihan ang mga ito ng mga baril at cash na nakalagay sa isang itim na sling bag. I can confirm the statement only as to the part na si Jad Dera ay lumabas sa detention center kasama ang mga NBI. They're not agents but they are security officers, 1 plantilla position and 5 that are job orders. Ayon kay Clavano, hindi maaaring makalabas sa detention center ang isang detainee nang walang pahintulot mula sa korte. Paniwala ng DOJ, may sabuatan na nangyari at kasalukuyan na itong iniimbestigahan. Itong pangyayari na ito has revealed to us that there is this connivance between certain people in detention and those in the NBI, that allow for them to temporarily go out of the detention center and come back in. So this would not have happened if there was no connivance. Depensa naman ng abogado ni Dera na si Attorney Ray Palad, may medical check-up sa labas ang kanyang kliyente. Galing sila sa labas, nasa loob na sila ng NBI compound, kabababa lang nila sa isang NBI marked vehicle at naglalakad na sila papasok sa detention. They came from, according to him, nagpunta sila, naghahanap ng doktor dahil masama yung pakiramdam ng tao. They left around past 8 p.m. and then went back past 12. Pagbaba nila ng NBI marked vehicle, naglalakad pabalik sa jail. That's the time that they were arrested. Samantala, kasunod ng insidente, inalis na sa pwesto ang hepe ng Security Management Section ng NBI Detention Facility. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hiniling ngayon ang kampo ni suspended Congressman Arnolfo Teves Jr. na mag-inhibit o bitawan ng Department of Justice ang pagdinig sa mga reklamo laban sa mambabatas kaugnay sa nangyaring pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo. Mula sa Maynila, alamin natin ang update kay Dante Amento live. Dante, saan nila gustong ilipat ang pagdinig sa reklamo at ano ang dahilan? Bakit gusto nilang mag-inhibit ang DOJ sa kaso? Ella, sinabi ng abogado ni Congressman Arnie Teves na si Attorney Ferdinand Topacio ilipat ang pagdinig sa mga reklamo laban sa kanyang kliyente sa Office of the Ombudsman. Kanina nga, Ella, ay naghain ng motion to inhibit ang mga abogado ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. sa Department of Justice o DOJ. Hiniling ng mga ito na bitiwan ng DOJ at ng panel of prosecutors ang pagdinig sa mga reklamo laban kay Teves. Ayon sa mga ito, hindi patas ang DOJ sa paghawak sa reklamo dahil hinatulan na umano ito ng kanilang pinuno na si Justice Secretary Crispin Boyeng Rimulya. Batay sa mga naunang pahayag ni Rimulya, sinabi nitong si Teves ang mastermind sa pagpatay kay Governor Roel de Gamo. What concerns us are the pronouncements of the DOJ practically since day one na involved na si Congressman Teves. Yun ang nakaka-concern dyan. The case has already been prejudged for whatever reason we do not know because usually bago naman magpahayag ang kalihim ng DOJ ay matagal. Tinitignan muna. Napagkaitan din umano ng kanyang karapatan para sa due process si Teves Jr.
Sa pahayag ni Rimulya, lumalabas na kinukundina na nitong guilty umano ang mambabatas. Kaya naman ang ombudsman umano ang dapat na magsagawa ng preliminary investigation at may jurisdiction na mag-prosecute sa kaso sa isang public official o employee. Sa ngayon, Ella, ay sinusubukan pa na nating kunan ng pahayag naman ang Department of Justice hinggil dito sa hiling ng kampo ni Teves na bitiwan yung reklamo o pagdinig sa mga reklamo. Subalit, nagkaroon na rin ng ganyang instances, no, Ella, kung saan ito namang kampo ni, kung matatandaan ng ating mga kasangbahay, ang kampo o ang mga abogado ni dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag ay hiniling din dito sa DOJ na mag-inhibit o bitiwan yung reklamo, ang pagdinig sa reklamo laban sa kanilang kliyente. Subalit hindi ito pinagbigyan ng DOJ at ng panel of prosecutors. Yan ang ating balita mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Humingi ng paumanhin sa Philippine National Police si Department of Justice spokesperson Miko Clavano matapos nitong sabihin na dating police officer si former Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Sa isang pahayag, sinabi ni Ase Clavano na nagkaroon siya ng confusion o kalituhan nang sabihin niyang dating nagsilbi sa PNP si Bantag. Bagkus, nilinaw nito na nagtapos sa Philippine National Academy si Bantag at hindi ito naging bahagi ng PNP. Nauna lang itinanggi ng PNP na naging police officer si Bantag at nilinaw na dati itong hepe ng BJMP bago na-appoint sa Bucor. Hindi nababahala ang Philippine National Police sa pagre-recruit ng mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front para ipasok sa PNP organization. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, nakasaad ito sa Bangsamoro Organic Law. Subalit dadaan muna sa masusing background check ang bawat aplikante na kukunin ng PNP. Narito ang ulat ni Leia Ilagan. 400 lamang sa 1,000 miyembro ng Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front na inendorso ng Bangsamoro government para maging pulis ang kukunin ng Philippine National Police para ipasok sa organisasyon. Ito lamang ang kota o kailangan ng PNP para italaga sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, ang special recruitment ay nakapaloob sa Republic Act 11054 o Organic Law for the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Layo nito na mabigyan ng pagkakataon ang mga miyembro ng MILF at MNLF na makibahagi sa pagpapatupad ng peace and security sa Mindanao. Kailangan po natin na ibalik sa mainstream society itong mga dating miyembro po ng MILF at MNLF na wala namang mga previous records po. At once maibalik po sila sa mainstream society ay sila na po mismo ang mag-a-advocate ng kapayapaan dun sa lugar nila dahil sila ay miyembro na ng gobyerno, particularly ng Philippine National Police. Sa ngayon, sumasailalim pa ang mga aplikante sa mga physical exam, medical exam at masusing pagsasala o background checking. Hindi naman nababahala ang PNP na mapabilang sa kanilang hanay ang mga miyembro ng MNLF at MILF kahit na ilan sa kanila ang nagiging kalaban ng gobyerno. Pumambahagi po ng proseso yung tinatawag po nating character and complete background na investigation po ng lahat po ng aplikante. So habang tumatakbo po yung proseso ay patuloy po yung gagawin para nga tignan nga po yung background po nitong ating mga aplikante at kung mapapatunayan nga po na sila ay kasama doon sa mga kumalaban sa gobyerno, may mga previous involvement po sila sa mga atrocities, hindi lamang po dyan sa area po ng Bangsamoro, maging sa ibang lugar po ay definitely this will be a ground for their automatic disqualification po. Wala namang nalalabag sa PNP law sa pag-recruit ng mga miyembro ng MNLF at MILF kahit na hindi nakapagtapos ng kolehiyo ang mga ito.
Ma'am, for purposes of recruitment po involving po yung MILF and MNLF, nagkaroon po ng waiver po pagdating po sa age, sa height, pati na rin po sa educational attainment. Dapat po ang minimum po na dapat nilang educational attainment po ay dapat po graduate po ng high school po. At bibigyan lamang po sila ng 15 years to acquire baccalaureate degree bago po sila mabigyan po ng permanent appointment status po. Sa naturang recruitment, 70% ng 400 o 280 na ipapasok sa PNP ay kukunin sa hanay ng MILF, habang 30% naman o 120 ang mula sa MNLF. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tukoy na ng Philippine National Police ang grupong nasa likod ng ambush sa mga pulis sa Maguindanao noong June 14. Sa naturang ambush, 2 pulis ang namatay at 4 ang nasugatan. At para sa detalye, nagbabalik si Leia Ilagan live. Leia, sino yung grupong nasa likod ng ambush at tukoy na ba ng PNP yung pinagtataguan ng mga ito? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighter o BIFF ang natukoy ng Philippine National Police na nasa likod ng ambush sa mga pulis sa Maguindanao del Sur noong June 14. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, mayroong mga witness na nakakita sa grupo nang paulanan ng mga ito ng bala ang 6 na pulis na mula sa pagpapatrolya sa Sharif Agwak, Maguindanao. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na magkatulong pa rin ang mga tauhan ng PNP at Armed Forces of the Philippines sa isinasagawang manhunt operation para mahuli ang mga suspect. Kabilang sa mga namatay, Aga, ay sina Patrolman Saipuden Sheikh Makapuna at Patrolman Brian Pulayagan, habang nasugatan naman sina Patrolman RG Val Louie Pabingit, Patrolman Abdul Gafor Alib, Police Staff Sergeant Benji de los Reyes at Police Chief Master Sergeant Ray Vincent Gertos na patuloy na nagpapagaling sa ospital. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Leia Ilagan. Nagkasundo ang mga bansa sa European Union o EU na magpataw ng bagong package ng sanctions laban sa Russia dahil sa nagpapatuloy na giyera nito sa Ukraine. Ayon sa Sweden, kasalukuyang may hawak sa EU presidency kabilang sa package ang mga hakbang na layong labanan ang sanction circumvention at individual listings. Nasa 10 rounds ng sanctions ang ipinataw ng EU laban sa Russia simula ng ilunsad ni President Vladimir Putin ang pag-atake nito sa Ukraine noong February 24, 2022. Apektado nito ang mga bangko, kumpanya, merkado at maging ang energy sector. Mahigit naman sa 1,000 opisyal ang pinatawa ng asset freeze at travel bans. Tinuligsa ng China si US President Joe Biden matapos tawaging dictator o diktador si Chinese President Xi Jinping. Kasunod ito ng ginawang pakikipagpulong ni US Secretary of State Antony Blinken kay Xi nang bumisita ito sa Beijing. Narito ang report ni Ann Gonzalez. Political provocation. Ito ang reaksyon ng Foreign Ministry ng China matapos na ipareho ni US President Joe Biden sa isang diktador si Chinese President Xi Jinping. Tinawag na dictator ni Biden ang Chinese counterpart sa isang fundraiser sa California, USA. Isang araw ito kasunod ng pagbisita ni US Secretary of State Antony Blinken sa Beijing. Layo ng pagbisita sa China ni Blinken na pahupain ang tensyon sa pagitan ng dalawang superpowers. Nakaharap nito mismo si Chinese President Xi. Ayon sa Chinese Chief Executive, nagkaroon ng progreso sa pag-uusap nilang dalawa. Bukas din ang magkabilang panig sa mga gagawin pang pag-uusap sa hinaharap. Gayunman, ayon kay Biden, na-upset si Xi dahil sa tensyong dulot ng natuklasang Chinese spy balloon sa US airspace na agad ding pinabagsak ng US Air Force.
Isang malaking kahihiyan umano ito para sa mga diktador na katulad ni Xi. Giit naman ng Chinese Foreign Ministry, irresponsable ang pahayag ng Amerika, hindi ayon sa katotohanan, labag sa diplomatic protocol at political dignity ng China. Maging ang Russia, kinundi na rin ang naging pahayag ni Biden. Ann Gonzalez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magbabawas ng nasa 1,000 trabahante ang nangungunang ride-hailing at food delivery app sa Southeast Asia ang Grab. Katumbas ito ng 11% sa workforce ng kumpanya. Batay sa boss ng kumpanya, kinakailangan ang job cuts upang mapababa ang presyo at matiyak ang pangmatagalang abot kayang presyo ng kanilang serbisyo. Nag-aalok ng deliveries, rides at financial services sa 8 Southeast Asian countries ang Singapore-based firm kabilang sa Pilipinas. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Filipos, Kapitulo 2, versikulo 14 na nagsasabi, "Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagtatalo." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.